Magandang araw mga ka-journey. Ngayong araw, tawag dito, linisan na natin yung yung pagtataniman natin ng okra. Ito, lilinisan natin kasi katulad ng sabi ko nga, dadagdagan natin tong okra natin. Kasi maganda yung feedback ng okra sa atin. As in, maliit pa lang din, tumubo na. Ay, maliit pa lang siya, namunga na. Pakita ko sa inyo. Ito po yung laki ng itak. Tingnan nyo. Hindi pa siya umaabot. Hindi pa siya naging kasing laki yung okra. Tingnan nyo naman. Binigyan nyo na agad tayo ng bunga. At hindi lang isa, continuous. Kaya nakaka-inspire magtanim. Ayan pala. Tapos pakita ko rin po sa inyo yung tinanim natin. Tinanim lang po natin siya ng Friday. So Friday, Saturday, today is Sunday. So almost 3 days. Ito na po. Nagkakaroon na po siya ng sumibol na po yung mga okra. Ayun. Pero hindi pa po lahat, pero at least meron na. Ito. So ito. Yan. Ito po yung sa unang tray. Ito po yung tinanim natin, yung 100 seed. Bilangin lang natin kung ilan yung tutubo at ilan yung hindi tutubo. Sana maganda yung feedback, lahat sila tumubo. Pero usually hindi naman po lahat yan tumutubo. Kahit yung binili nating meron silang germination percentage. Yung some company may 80%. Pinakamataas na yung 90% na tumubo lahat. Tapos mamaya samahan nyo rin ako. Mamitas tayo ng bunga ng okra. Bigyan ko rin kayo ng tips paano malalaman kung kailan pwede na bang i-harvest yung okra. Kailan dapat i-harvest yung okra. So just stay tuned. Sa ngayon maglilinis muna ako. Tapos gawin natin mamaya yung yung pagpitas ng ating bunga. Yan na mga ka-journey, nalinis na natin. Bubangkalin na lang natin siya. Then hintayin natin tumubo yung ating okra. Tapos ito titibagin muna natin to. Kasi kung naalala nyo nung ginawa yung bahay, dito po sila nagsemento. So manipis lang naman po yan. Kaya titibagin natin. Para pwede pa tayo mga isang line hanggang 2 line. Gawin po natin yan ito mga sunod na araw. Ngayon mag-iigib tayo Tapos mamaya pitas tayo ng okra. Yan po, lalaki na niya. Kakatawa. Siguro mga 4 hanggang 5. Siguro maximum 4 makukuha natin for today. Share ko lang din sa inyo paano pagkuha ng paano malalaman kung pwede nang pitasin yung bunga ng okra. Mga journey, magano na tayo. Magpitas na tayo ng ating okra. Ito sana hintayin natin muna. Kaya lang hindi pa siya pwede. Paano ba natin mare-recognize yan? Kung pwede na siyang pitasin o hindi pa. Pagka yung height po niya is almost 4 to 5 inches na, yun pwede na.
Yan, 4 to 5 inches. Ibig sabihin, pag na-reach nyo na yung 45 inches, pwede na. Tapos, isa rin palatandaan, kung magulang na siya, pitas, ano nyo lang po, bakliin nyo lang po yung top niya. Pagka hindi na bakli, ibig sabihin, hindi siya, magulang na siya. Pag nabakli naman, ibig sabihin, mura pa siya. Pwede pa natin siya lutuin. Pwede pa natin kainin. Tapos, wag po nating, pag nagtanim kayo ng okra, siguraduhin nyo po na na hindi kayo mahihinugan ng bunga sa kanyang halaman. Kasi po, pag nahinugan po kayo ng bunga, iiksi na po yung lifespan ng ating okra. Ibig sabihin, na-reach nyo na yung parang maturity niya. Kaya hanggat maaari, wag kayong wag nyong pamumurahin pagugulangin yung bunga o pahihinugin yung bunga sa inyong okra para humaba pa ho yung lifespan ng okra ninyo. Tapos pagka nanguha kayo ng ng bunga, mapapansin nyo po dito sa nod niya po namumunga. So, pag kinuha niyo po itong bunga, hindi na po siya uli mamumunga. Kumbaga, hihintayin uli siyang tumaas bago siya mamunga. Tingnan niyo po yung susunod. Diyan siya mamumunga. So, ang gagawin po natin, i-trim niyo na po ito. I-pruning niyo na po ito. Kumbaga, hindi na ito kailangan. Para yung sustansya na nakukuha ng ugat, pumunta doon sa taas at yumabong. Tapos itong mga maliliit, pwede nyo na po rin yung maliliit na dahon. Pwede nyo na rin po i-pruning yan. Para mag-concentrate na itong maliit na dahon, hindi na siya mangangailangan ng nutrients. So, ibig sabihin, yung nutrients na galing sa ugat, pupunta na either sa bunga at sa iba pa niyang dahon. Ito po, bigyan ko po kayo ng best example. Ito, na-reach nyo na yung 4 to 5 inches. So, tignan natin kung mabibiyak. Naputol po siya. Ibig sabihin, mura po siya. So, putasin na po natin siya. Tapos, since napitas na po natin siya, katulad ng sabi ko, yung mga ugat below nung tanggalin na natin. Para yung nutrients na kinukuha niya, mapupunta sa taas at magyayabong pa siya. Gumamit po tayo ng pruning shear sa pagpitas. Pero paano kung wala kayong pruning shear? Paano magpitas ngayon? Sabi nun, hawakan lang daw po rito, saka dito sa ilalim, tas pakliin. Yun. Kita nyo po. Kung wala po kayong pruning shear, ganun po ang paggamit. Uli, puputulin ko uli. Tapos tong dahon na to, lalagay natin sa swamp fertilizer. Ito, di siya medyo nagkaroon siya ng deformalities. Putulin natin ang mga dahon sa baba.
Hindi oh. Tingnan pa natin sa iba kung meron. Tapos babalikan natin siya 2 to 3 days. After 2 to 3 days, meron na naman tayong harvestin. Kaya napakasarap. Meron tayong na harvest ng 5 piraso. This is our first harvest sa ating okra. Tapos nagdala rin ako ng malaking lalagyan. Yan. Kasi sabi ng nanay ko, sa unang harvest daw, magdala ka ng malaking lalagyan para ibig sabihin daw nun, para mas marami ka raw aanihin. Wala namang masama, pamahiin yun ng mga matatanda at yung ibang mga magsasaka din. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo kung paano malaman kung pwede nang pitasin yung okra at sa papaano yung tamang pagpitas. So may gamit man tayo o wala. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do like, subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Have a nice day. God bless.